Ito pong aking napag-alaman. Huwag na huwag niyo pong gagawin yan because I will expose you. Kahit na sino pa kayo. Ayon sa bata ni Duterte na dating PNP chief ang itinuturong nag-utos umano si House Speaker Martin Romualdez. Paglalahat ni Senator Ronald Bato de la Rosa, may mga congressman daw na lumapit sa kanya at nagsabing sumusunod lang sila sa utos, pero hindi niya kinilala ang mga kongresistang nagkwento. Pero ang pagkakasabi daw ang nag-utos umano sa kanila si House Speaker Martin Romualdez. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. Susunod lang kami sa order. Mahirap din sisihin mo sila. Pero kung tutuusin, pwede talagang sisihin. Bakit ba? Porque order. Sunod ka lang ng sunod. Nakikinabang ka siguro dyan sa order na yan. Yun ang sabi sa akin ng congressman. Pero hindi ko nasabihin kung sino. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. Samantala, usap-usapan pa rin po itong PCSO na to. Ano lang po kaya ang mangyayari kung hindi nabuksan ni Senador Rapi Tulfo yung issue na yan? Kaliwat kanan po talaga ang mga nananalo sa loto ngayon, kaya marami po ang sumasang-ayon dito kay Surigao del Norte 1st District Representative H. Barbers kaugnay dito sa panawagan na mag-resign na itong si Mel Robles. Sana naman itong si Pangulong Bongbong Marcos hindi po sana siya magtenggang kawali sa mga ganitong klaseng panawagan, kasi samot-sari na po yung aligasyon dyan sa PCSO. Meron ng mga aligasyon na di umano ang PCSO na ang namimili ng mga mananalo dyan sa loto na yan. Tapos ang numero 1 pong biktima rito ay yung mga kababayan nating mahirap na isang kahig at isang tuka. Naglalaan sila ng budget para makataya dito sa loto na to. Tapos malaman-laman natin na di umano mismong PCSO ang pumipili kung sino ang mananalo dyan sa loto na yan. At ang matindi pa po dito, ito po ang nakakabilib dito. Marami daw po ang nakapansin na kung saan yung mga nananalo dito sa loto na to, puro taga Bulacan, na alam po ng karamihan na taga ron itong si Mel Robles at itong si Senator Rapi Tulfo po. Malawak po ang intelligence niya, marami po ang koneksyon niya sa ating pamahalaan. Kaya pagka merong nakarating sa kanya na ganyang klaseng mga aligasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, sigurado po yan, hindi naman po basta-basta magbibitaw yan ang salita kung hindi po yan nagbabakapan ng mga nagsumbong at naglatag ng ebidensya sa kanya bago niya i-announce yan sa media. Yun po ang sigurado natin pagdating dito kay Senador Rapi Tulfo na bring up yung issue na yan na majority di umano sa mga nananalo dyan sa loto na yan may konektado daw dito kay Mel Robles. Ayon pa sa netizens, masyado daw kasi silang garapal. Inaaraw-araw nyo yung panalo. Siguro ang nangyari dito para hindi magsalita, para everybody happy. Kailangan everybody may nananalo kasi once na itong si testigo, kapag hindi napagbigyan, baka ikanta ang pandaraya nila. Kailangan lahat sila mapapanalo para everybody happy. Kaya doon sa lumutang dyan sa hearing sa Senado na kung saan nakaramihan dito sa mga nanalo dito sa loto na to ay nanggaling dyan sa Bulacan, sa lugar ni Mel Robles. Iyon pa lang po, red flag na yon. At saka kahit sabihin ng ganito yan, kasi ang excuse ng PCSO, ang dahilan po nila, ang sinasabi nila, kaya daw po maraming nananalo ngayong mga panahon na to. Sobrang dami daw pong tumataya. Ito daw po ang tunay na dahilan. Kaya daw napakaraming nananalo ngayon sa sobrang daming tumataya. Ganon daw po tayo pinagmumukhang tanga. Ganyan daw nila lokohin ang mga tao na tumataya sa loto. Naalala niyo po ba yung halos umabot ng 1 bilyon yung loto nung panahon ni Tatay Digong? Yung mga loto outlet ang hahaba ng pila. Huwag niyo naman po sabihin na nung panahon ni Tatay Digong umabot ng 1 milyon ang jackpot dyan sa loto na yan. Pagkahaba-haba ng pila dyan sa mga loto outlet, bakit hindi ganun-ganun na lamang napapanalunan nung panahon ni Tatay Digong? Anong special na mahika o tricks ang ginagamit yo? Ngayon nyo rin lamang na sinabi na tumaas ang sales, napakaraming tumataya, napakaraming napapanalo. Siguro pwede rin nating silipin sa record nito ng PCSO kung tumaas din yung binibigay na tulong sa pamahalaan nito ng PCSO na to, kasi pangalan pa lang po Philippine Charity. Ibig sabihin pagka dumoble ang sales nyo, dodoble din dapat ang makukuha ng narinig na mga paghingi ng pakinabang ng gobyerno na yan sa loto na yan. Kasi po mga kababayan, meron po tayong naririnig na ang paghingi daw po ngayon ng tulong dyan sa PCSO di umano ay pahirapan na daw. Paano ba yan?
Akala ko ba dumoble ang sales nyo? Merong mga aligasyon ngayon na di umano hindi kagaya ng mga nagdaang administrasyon. Kahit nung panahon ni Panot, napakabilis daw lumapit dyan sa PCSO na yan. Ngayon daw po mga kababayan, ipahirapan. Kaya kailangan po mga kababayan na tumalima itong administrasyon ni Marcos Jr. At kung hindi man sisibakin ang Pangulo, itong si Mel Robles, dapat ombudsman, dapat suspendehin nyo itong si Mel Robles. Ito daw po ang nasabi sa report ng balita. Pinagbibitiw ni Representative Robert Ace Barbers sa pwesto si PSO General Manager Mel Robles sa gitna ng kaduda-duda umanong mga pagkapanalo sa loto sa bansa. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Sino kaya ang tunay na boss ni Mel Robles? At totoo nga kaya na may daya ang nangyayari sa PCSO? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Galing sa mahirap ang pinagsisweldo sa inyo. Totoo yan. Wala naman tumataya na taga Forbes Park, taga Corinthian, taga kung saan sa Ayala, Alabang. Wala di ba? Ang tumataya yan, yung mga mahirap na kababayan. So alagaan nyo dapat yung pera dyan sa PCSO. Take good care of their money. Karamihan sa kanila tumataya. Imbis na pambili na lang bigas, nangangarap na itong itataya ko, baka manalo ako ng 100,000 o milyones. Pambili na ng bigas. Pagkain, itinataya pa. Alagaan yung perang yon. Huwag yung basta-basta nang winawaldas. Kung ano-ano yung mga ilalagay nyo mga sistema. Diba? Now, kailan pupunta si Mr. Robles sa hearing na ito? Ma'am Kontakto? Attorney Kontakto? I will still confirm, sir. As of right now, sir, kasi talaga our focus is the launching of the PLS because if we will not be able to launch it by October 1, our operations will practically stop. So it is really of most important, sir, that we launch it. However, once we are done with the launch, sir, we will be more than happy to answer all of your queries, sir, with the full force of our team, sir. Okay. Bakit hindi na lang kayo po ang mag-operate ng application? Bakit kinakailangan ipapasa nyo po, i-outsource nyo yung application? Why not come up with buy your own application para makatipid tayo ng 14%? Your Honor, based on the report po ng aming gaming sector, we do not have the technical or technological capability po, sir. That's why we... Yes, pero Ito po bakit yung mga hindi kayo mag-develop? Ba't di ka bumili? Well, the reason why po yung ginagawa po namin ngayon is test run po muna to see if it's viable. Hindi nga, sir. Maghanap kayo ng mga IT experts na pwede makatulong sa inyo na mag-set up ng application. Pwede nyo namang gastusan yan, budgetan, hanggang sa makabuo kayo ng asang application na will meet your needs dito sa iloto ninyo. Kung halimbawa, papayag kami. Diba? Bakit kinakailangan mag-outsource pa kayo na pagkamahal-mahal? Magkano bang kita ng loto a year sa taya? Gross po, gross. Approximately, more or less. Check lang po ni Attorney Sige po, Contacto. ampan. However, sir, yung Sige sir, yung total gross receipts. Let me check lang, sir, my files if I have it. while Attorney Contacto is looking for it, Your Honor, thank you for your suggestion po. We will relay the same to our board and our management. O, di ba sir, attorney? O, ang galing-galing mo. Congratulations. Ngayon, at least, ikaw ang pinakamagaling na attorney so far dyan sa PCSO. Hindi nga, kasi it doesn't make sense na mag-outsource kayo ng application na you could have done it yourselves, hire ITs, experts, and then magbuo kayo ng application nyo, mas nakakatipid. Pabor sa taong bayan, imbis na ibinabayad nyo yung 14% doon sa outsource na application ninyo, yung matitipid nyo doon, edi panibagong ambulansya yun. Ilang mga may sakit, may mga cancer, chemotherapy ang matutulungan. Di ba?
marami mapapagamot. Kaysa naman payayamanin nyo lalo ito may-ari ng application. Sige, magkano po yung gross receipt? Hold on, sir. I'm trying to check po my files dito. Sige, sir. Wait lang At 1 minute lang. Tingnan ko lang muna. Okay. Sino may calculator dyan? Nagka-calculator nga kayo? Okay. 21.55 billion in 2021. Wow. Kaya pa ba ito ng calculator? 14% ng 21. Sabihin natin 20 na lang. Magkano? Ito ang mapupunta doon sa mayroon na application. Sana ma-B. Anak ng karagatan. Anak ng dagat. Wow! 3 billion, napakaswerte naman ito may-ari na application na ito. Sino bang may-ari na application na ito? 3 billion ang kikitain niya a year. Ilan ang mapapa-sponsor nyo ng kidney dialysis, chemotherapy, ambulansya, ang dami ang 3 billion mapapagamot. Ang dami makikinabang sa 3 billion na yan. A year. And forever. Ang contract na yan. Kaya sabi ko, kung bibili kayo, magtatayo kayo ng sarili yung apps, hindi siguro abutin ng 3 billion. Pinakamalaki na siguro 100 million. 100 million lang sabihin natin. 300 million lang kunyari lang. Oh, tipid pa rin kayo ng 700 million. One time. Kita mo? Kung anong pinanggagawa nyo dyan sa PCSO, para kayo naglalaro lang. Para kayo nagja-jackstone at jack and poy lang dyan sa PCSO. Pinaglaruan yung pera ng mga mahirap nating mananaya. You're playing with their money. 3 billion. Eh kung 21 billion, lagyan mo. 21 billion, magkano ang kikitain itong application na ito? Almost 3 billion. O 3 billion na. Ka-de. Eh kung sa 22%, kasi 22% dati. Hindi, 22% talaga yon. It's 21 billion times 22%. Magkano sana kung hindi sana napigilan? 4.5 billion sa 22%. Ngayon, ginawa na ng 14% kaya 3 billion. Grabe po. Ganito lang pong gawin nyo. Pero ako po hindi papayag, harangin ko to. Pero kung sakali, for whatever reason, nakalusot kayo, pero harangin po namin yung Senado, marami pong mga kumukontra. Sana po, nagtayo na lang kayo, o bumili na lang kayo, mas makatipid pa. Diba? Yung every year na matitipid, na bilyones, marami mapapagamot. Kidney dialysis, chemotherapy, ambulansya at kung ano pang may sakit. Pero hindi ako papayag. Kahit na ganon, hindi ako papayag kasi ayokong marami madi-displace ng mga lotto outlets at yung kanilang mga trabahador. At alam nyo yung karamihan sa mga trabahador nila, mga kamag-anak nila. Diba? Okay, nasaan na? Ito, member. Hindi, baka pwede na magsalita para... Ma'am, magandang hapon po. Ma'am Monica de la Cruz. Nakasama mo siya? So, nilaunch nyo na pala itong e-Lotto September 21. Sabi rito, according to the PCSO, they plan to launch the e-Lotto system on September 21. Planning. So, hindi po natuloy. Hindi po. Hindi pa po, sir. Okay. Ito na pala. Itong may-ari ng application para sa e-Lotto. Si Mr. Willie Osier. I don't have anything against Mr. Osier. I don't know him. Pero magiging bilyonaryo na ito, lalo pa siya maging bilyonaryo.
O, see, tama ko. Itong Pacific Online, this company is making hundreds and hundreds of millions in revenue sa pag-provide ng kanilang serbisyo sa iba't ibang mga agency, companies. And now, lalo na, at mas lalo siyang yayaman sa PCSO. Okay? Mga pwedeng papasukin na natin sila yung para mapabilis tayo para susunod sa pag-core na tayo. Attorney Contacto and Attorney Porciuncula, nalulungkot ako kasi kayo po ang isinubo rito and I admire your courage na upo rito na alam nyo magigisa kayo. And I appreciate that. Pero walang personalan dito. Anyway, next time siguro, sabihin nyo sa boss, wala naman kami kinalaman dito, boss. Hindi naman kami kumikita rito. Kayo naman kumikita dyan. Mga boss pala. Wag lang. Para, mga boss, kayo naman kumikita dyan. Kami, sweldohan lang kami. Ba't kami susubo nyo, boss? Kayo na. Hindi, alam ko, kayong dalawa, wala akong nababalitaan tungkol sa inyo. Malinis kayo. I'm telling you that with a straight face. Wala kayong bahid ng korupsyon. Kayong dalawa. Malinis kayo dyan sa PCSO. Pero ilan dyan sa mga kasamahan ninyo, corrupt. Totoo yan. Anyway, ready na po kayo mag-swear? Hindi pa? Good morning po. Ma'am, okay na po ma'am. Ready na kayo mag-ano para mapabilis na Kasi tayo. po yung documents nandun po kay Miss Evelyn Javier. Okay. Opo. Wala po kung dalang papel. Pero meron kayo masasabi na yung mga mahalagang bagay lamang yung tungkol sa phase out, di ba? Mapi-phase out na kayo? Kayo ba'y na-phase out na? So far, sa amin ho, hindi po kami na-phase out kasi medyo nakakaabot kami sa requirements nila ng sales. Okay. Pero ang kawawa po dyan, yung mga nasa ibang areas, lalo na sa provincial area, na hindi ho makabenta dahil hindi ho nila maabot ang sales na gusto ng PCSO. Dahil po merong nagiging kompetensya sila na isang company po na nagbebenta rin po ng ticket na kapareho ng sa PCSO. Okay. Na- Meron ka competition na nagbebenta ng ticket. Opo, Sino po ito? hindi ko alam kung pwede kong sabihin. Pero Okay. An- Comsec, yes. can we put them all? Ano? Your Honor, can I have everybody swear na lang, or even for the second and third subcommittees? For the second subcommittee, it is Senate Bill number 2299, an act providing healthcare benefits and social security coverage to couples and compradors of small town lottery and for other purposes, by Senator Tulfo, and proposed Senate Resolution number 676, resolution directing the appropriate committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation on the alleged continued operation of the e-sabong of the Philippines, again by Senator Tulfo. And third subcommittee is on Senate Resolution number 799, resolution directing the Senate Committee on Games and Amusement to undertake an inquiry in aid of legislation to review existing laws and regulations governing casino customers in the Philippines, by Senator Tulfo. And the resource persons for both subcommittees are from GOR, Mr. Alejandro H. Tenco. From the DOLE, Miss Emilia de Guzman. Is Miss Emilia de Guzman there? Yes. Okay. If you're not on the panel, can you raise your hand na lang? Or I'll stand up pala. And Miss Judalyn Aldecampo. And from the Palay, Miss Teresa Cerezo Inson. And Miss Monica de la Cruz. From the Bohol case, which was aired on February 1, 2023, Mr. Fernando Lopez and Miss Jennifer
Miss Jennifer Idiong confirmed but cannot attend because of a fever. And Miss Jezreel Sitan, represented by Attorney Georgia Klep, Mr. Ernan Pabelik, Mr. Joshua Francis Petal Corin, and Mr. Ken Monternel. Okay. And again from the PAGCOR, represented by Representative Attorney Arnold Ferdinand Salvosa, Assistant Vice President of the PAGCOR. Again from Bohol, Mr. Ernan Papelik. There. Together with which I mentioned a while ago na pala, no? And Director Lilia Estiliore from Dole. Now for Subcommittee 3, Ms. Ami Incepido, Ms. Cristina Algesera, Ms. Bern J. Manzanilla, Police Sergeant Erwin Ramil, Police Colonel Erwin Sanke, Police Major Edward Castulo, former COP Major Joy Aray, and Police Colonel Iyog, represented by Police Captain Rene Baluyan and Police Sergeant Emilio Alverio Jr. and also Police Sergeant Jeffrey Paragas. Now, can you all stand up? Those who haven't sworn yet a while ago. Can you raise your right hand? I swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee. I do. Yes. Thank you. You can all please sit down. Ma'am Monica de la Cruz, magandang hapon, at Ma'am Teresa Cerezo Inson, magandang umaga po. Please continue, Ma'am de la Cruz. Sabi nyo, merong mga lotto outlet operators sa probinsya, mahina ang kita dahil may kompetensya. Sino po yung kompetensya nila, ma'am? Actually po, STL po. STL. Yung mga owners ng STL, from what I witness, nagpapa-deploy ng mga tao, nagtumatayo sila malapit sa lotto outlet. At pagka may yung lotto teller, sinabing sold out, kakawayan nila with ganun pa nga. Anong sold out? Ganun. Sold out sa yung lotto tickets? Yeah, yung 2 digits tsaka kinakawayan nila para sa kanila tataya. Tapos meron dala-dalang parang yung sa bus, yung gano'n na naglalabas ng ticket. Okay. Yun, taya nung tao. Na So yung mga... sa kanya, umalis dun sa lotto outlet, tumaya dun sa taong Teka, nakatayo. bakit ma-sold out na yung yung 2 digits? Kasi may limit po yung taya ng mga numbers. May limit. Opo, sa machine. So pag napuno na yung limit ng number na yon sa machine, hindi na kaya ng kanilang system. So sino nag-set ng limit? Yung PCSO. Sa PCSO po. So mas maganda kung wala sanang siniset na limit. Opo. Tapos, ito pong si STL, kakawayan yung galing sa counter ng lotto outlet para sa kanya tumaya. With matching, meron siyang machine na dala-dala Ready na. on foot. Nakadala. Machine Dala-dala mismo na. Parang yung sa ticket ng bus, Okay. meron siyang ganun na machine, tapos lalabas niya lang yung ticket ng tataya. Tapos meron siyang ID na PCSO na ganun kalaki. Oh. You said, hindi sila empleyado. Sila ay mga agent lang. Pero meron silang pagkalaki-laki na ID na nakalagay Opo. PCSO. So they really deserve benefits. But anyway, iba na yan, topic na yan. So, nagsaset kayo ng limit para dun sa 2 digits. Pag na-reach na yung limit, then itong mga STL operators, itong mga tao sa STL, tinatawag yung mga mananaya Opo. para doon sa kanilang tumaya.
Ma'am, umiiling kayo. Nearby lang ho yun. Wala pang 5 meters away. Nakatayo yung ma'am tao. Hmm. Kakawayan yung... Alam niyo po ba ito, Attorney Contacto, Madam? No, Your Honor, we are not aware of such limits that she is talking about. So we can't really intelligently answer the allegations that she says because that's the first time that we've heard of it. Meron po kaming... May mga combination ng numbers na nasa-saturate na yata dun sa machine ng PCSO at sasabihin ng machine doon, wala na, sold out. Sasabihin ng monitor, sold out yung ticket combination. Kasi Gusto na- natayaan na lahat ng possible combinations. Hindi pa. Hindi po. Yung combination na gusto ng tao, Hindi na pwede. overload na doon sa machine nilang PCSO. Hindi na pwedeng dagdagan ng tataya. O so dapat walang cap, walang limit. Palitan niya yung, Palitan yung number niya or umuwi na siya. Pero merong nakabang na taga-STLs a few meters away, nakakawayan so yung tao. siguro, Attorney, this Gusto is naman something yung that you have to pataya. look into. Attorney? Yes, Your Honor. Thank you, ma'am, for that, but we are not aware of this. So far as the IDs are concerned, Your Honor, these are IDs of the STL Agent Corporation po. Nakatatak lang po doon na may logo ng PCSO pero hindi po namin empleyado sila dahil po as ang Agents Corporation po ay ahente po ng PCSO. That's why po may logo lang po pero nakasulat po yung pangalan ng kumpanya po ng Agent Corporation. Pero ang nakalagay, di ba, PCSO pag laki-laki? Kaya nga Yes po. gusto Yung ko logo lang po pati pero nakasulat. Hindi, yung po letter sa- malaki, PCSO? Doble po dito. Malaki. Yung malaki yung identified po na sila po ay kabo ng STL operator po doon. Pero ginagamit po nila Panaligal yung logo po. ng PCSO. Yun nga po eh. Anyway, ang point ko rito, dinideny nyo na sila ay empleyado ng PCSO kasi sila ay naka-contract doon sa operator. Yes, And Your yet Honor. they're using the logo PCSO, the ID that says they're with PCSO. Kaya nga they really deserve benefits. Yun yung point ko doon. Yes po, Your Honor. We acknowledge po that. Yung ano lang po namin po kasi, sir. Kasi kung hindi, wag nyo na sila palagyan ng PCSO. Ilagay nyo ng pangalan ng korporasyon. di ba? Kasi po yung authority nila to operate po bilang ahente. But anyway, sige, Ay, napag-usapan naging- natin yung kanina. Okay, ano pa po, Ma'am Monica, ang inyo pong mga concerns, hinaing? So far kaya ho nila pinasasara yung mga lotto outlets sa ibang areas is because hindi nga sila makaabot sa quota ng sales. At So, meron sabi- silang siniset na quota. Yeah, sabi ng PCSO, lugi raw sila sa pagsusupply ng cards at saka yung tawag doon, yung internet system. Kaya tatanggalin na lang daw nila yung mga lotto outlets. So, hindi namimit ang quota. At bakit po hindi namimit ang quota Yung kadalasan ng namin dahil nga kalaban niyo po yung mga STL operators? hindi suportado yung lotto outlet. Anong klaseng support po ang kailangan niyo sa kanila? Hindi naman po hindi papayagan yung mga ibang katulad ng STL na magdi-deploy ng tao sa mga near the outlets. Okay, so ipagbawal. Po. Okay. So yan, no, Attorney John Derek, Attorney Maria Catrina, siguro kausapin niyo lahat ng STL operators na kapag merong ganun pang sumbong na nagre-recruit o nakatayo a few meters away sa lotto outlets, itong mga kabo, compradores, violation yan at that would be ground para masuspindi o makansela yung franchise. Thank you po, Your Honor. We will look into that one po and discuss it with the concerned PCSO office po regarding that po, sir. Okay, thank you. Thank you po, sir. Ano pa po, ma'am? Kayo naman po, Ma'am Teresa, meron kayong gustong idagdag? Sa akin po naman bilang lotto agent for almost 14 years, 14 years. may 5 akong lotto outlet. Nagre-represent lang po ako para sa aming lahat. Ang ano lang po namin dun sa usapin sanang i-lotto o magka-online, nag-worry po kami baka maapektuhan yung sales namin. Ngayon po, sa akin 5 ang teller ko. Pagkatapos po, syempre, kung hihina po yung sahod namin,
ang sales namin, nagpapasahod kami, So, nagbabayad kami ng Pag renta. nagkaroon ng iloto, sigurado maapektuhan yung sales nyo. Po yung worry namin kasi po pwede pong yung iba hindi napupunta sa outlet namin. Kasi Eventually, kahit baka sa- magsara kayo. Yun po yung kinakatakot namin. Sa katulad ko po, parang ang ano ko, hindi naman lahat kami may kaya sa buhay. Ang mga tao po namin talagang nabubuhay sa pagteteller, nakakapagpaaral ng anak, worry po namin talaga yon. Sana po kung hindi po kasi namin inaano yung PCSO kung lalaki ang kita. Talaga po lalaki naman ang kita. Kung susumain mo po, sir, marami pong paraan. Bakit po? Unang-una po sa internet connection, minsan sa signal. O kaya po minsan yung mga, dati po sa supply, medyo minsan, halimbawa po kulang kami sa supply. Pero ngayon okay naman po kami sa supply, may time po. Marami pong pwedeng paraan na lumaki ang sales ng PCSO. Kung talaga pong nakikita ko po yun, bilang kami nasa baba, nasa ano, alam po namin yung pagpapatakbo. Basta po pumasok lang lahat. Okay, actually po ako SDL, nakapaligpot din ako eh. Ang nasa isip ko din po, hindi lang ako pwedeng mabuhay, pwede rin namang mabuhay sila. Sana lang pumasok lahat ng sales ng SDL sa PCSO. Yung talaga pong, Ba't nyo nasabi sana pumasok ang lahat ng kita sa STL sa PCSO? minsan po nakikita ko, papel lang eh. Kami po, nagbabayad kami ng, meron po kaming binabayad sa GSIS na mga surety ban. Mga ano, maari po yung operator ng SDL, meron din po silang ban. Ang sinasabi ko po, yung kahit sa akin sa loto ko, may lalapit na mga kabuo, nagpapataya. Talaga pong normal po yun. Ang ano ko lang, magkaano lang po na talagang, yung tamang sistema lang, talaga pong So, meron din ho bang mga STL outlets? meron po sa mga paligid namin, kahit po may mga loto kami, okay lang po yun. Pero kayo po, Ako lang, wala kayong karapatan na mag-hire ng mga kobrador at kasi kailangan may machine, ano pupunta sa machine. Pero itong STL, meron silang STL outlets na pwedeng pumunta roon para magtaya. Meron pa rin silang mga kobrador at kabo na para kumulik ng taya. So parang binibigyan ng mas maraming pabor itong mga STL operators. Totoo lang po. Kasi kami po talagang maayos yung aming sistema bilang loto. Ano kasi lalapit yung tao at ano. Sila po, although meron naman silang isang pwesto lang, pero kahit sa mga bahay-bahay, pupunta po yung mga nagpapataya, papel lang po yung gamit nila, minsan sa notebook lang. So sabi ko, paano kaya ito pumapasok sa PCSO? Notebook lang. Oh, nakikita ko po yun. Ma'am, ayan o, yung mga kobrador daw, So, sa papel na lang daw sinusulat. So baka hindi na pinapasok sa PCSO yon. So nalulugi yung PCSO. hindi po ako against sa mga STL po. Baka po paglabas ko rito, ano, Wala ba silang dalang, po yung totoo. wala, Kasi nakikita ko. sa STL mo, wala ba sila yung parang, Hindi po lahat may machine na ganun Machine? na kung may control man ng PCSO doon o STL. Ang nakikita ko po talaga kasi notebook lang? papel na mahabang papel na katulad po. Oh, yun pala. So kunya nakakolekta sila ng 100 taya. So pwedeng ay pasok lang sa PCSO 10 yung Hindi ko po alam. real ang tawag noon. So yung 90 pwede nang doon sa operator. Oh, nalulugi po yung PCSO. Alam niyo po ba 'yon? Ayan oh, kasasabi niya. Thank you po, ma'am. Your Honor, please allow us to look into this. Insofar as yung bond po na na-mention po ni Ma'am Inson, yung sa STL po, nagpo-post rin po sila ng cash bond na pinopost po nila with PCSO to ensure compliance po sa mga guidelines po namin. The same po with our Lotto agents. Sige sir. po. Yung sinasabi po nila sir na Yes, sir. para kumita yung PCSO sana mula sa mga STL operators na ito, you have to come up with a system to ensure na lahat ng taya napapasok sa PCSO kasi papel lang daw hawak ng mga kobrador. Oh. Sa 100 taya, in example ko lang kasi papel, notebook lang daw at ballpen. Kung makakolekta sila ng taya na 100 na taya, pwedeng isa lang ipasok. Yung 90, ilalaban na nila yon. Lugi ang PCSO. Thank you, sir, for bringing that up to us. Thank you, Ma'am Teresa Cerezo, for bringing that up, and we will raise this with management, sir. Thank you. So you have to come up with a system. Ngayon pa lamang, ano pong sistema ang pwede niyo pong ilatag para maiwasan po yung ganong klaseng
patakaran. I cannot Binanggit po ni Ma'am Teresa. Yeah, I cannot speak for management, sir, but rest assured we will raise that and look into it, sir. Siguro po, maglagay po kayo ng patakaran na kapag meron pong natanggap kayong sumbong na gano'n yung practice. Di ba may mga gadget ho dapat sila? May mga computer daw? Handheld computer? Ang mga kabo, wala. That was discontinued, sir. That was in place, I think, 2 administrations before that, but that was discontinued from what I recall, sir. So kung gano'n, malaking lugi sa PCSO. Tumitiba-tiba itong mga STL operators. Tapos hindi pa nila mabibigyan ng benefits yung kanilang mga kabo. Rest assured, sir, yung ni-raise po ni Ma'am Teresa Cerezo and so on, we will look into it po para rin po ma-maximize po ng agency yung income nila and to make the STL operations more streamlined, sir. Kaya pala, pasintabi sa mga pulis, kaya pala itong mga STL operators nagbibigay sa pulis, nagbibigay sa mga barangay, kasi illegal ang ginagawa nila na imbis na mapunta sa PCSO, nilalabanan na lang nila. So, come up with a system, ma'am, na maiwasan yan. Yes po, sir, we will. Thank you so much, sir. Okay, ano pa po, ma'am? Meron pa kayong hinaing? I would like to acknowledge the presence of Senators Coco Pimentel, Minority Leader. Meron pa kayong gusto idagdag, ma'am? Sige, ma'am. Pwede pong mag-suggest lang po. Sige po, mag-suggest na po kay ma'am. Baka po possible na itong since kompetensya naman namin sila at saka kami legal, ako 1995 pa ho may Lotto outlet. Pwede po bang yung STL sa loob na lang ng Lotto outlet i-operate? Paano po? Yung STL? STL i-incorporate sa Lotto outlet. So, ipe-phase out po yung STL? No. I mean, pwede naman kasi meron akong nakita na merong binibigay silang maliit na gadget sa mga Lotto outlet para illegally magpapataya sila ng STL. Doon sa Lotto outlet? Yes. So, itong mga STL operators, magiging Lotto outlet operators na lang? Yeah. Lotto outlet tsaka STL, pwede naman kasi meron silang machine na binibigay. Meron ding ticket na lumalabas doon sa machine nila. Okay. Ano po sa tingin niyo suggestion po? Your Honor, with all due respect, we would actually appreciate getting a verified report or at least a complaint regarding the outlet who's also acting as an STL agent because under our guidelines, sir, that is prohibited. Okay. Yes, sir. Pero alam mo, may point ka naman si ma'am. Alam niyo ba yung mga STL operators niyo? Karamihan, gambling lord. Bong Pineda na mamayagpag ang daming outlet ng STL. Ang mga binibigyan niyo ng mga STL franchise, mga gambling lord. Alam niyo yan. Huwag na kayo magsinungaling. Huwag na tayo magtanga-tangahan dito. Huwag na tayo maging bobo rito. Bong Pineda, ang dami yung binigay na outlet dyan. At sino-sino pa mga sikat na gambling lord, doon yung pinamimigay. Dapat, may point nga naman si Ma'am De La Cruz. Doon na siguro sa mga Lotto outlet at doon na tumaya. Pero mawalan trabaho yung mga kabo, ma'am, yung mga komprador. Pwede sila mag-kumpra para steady pa rin mga komprador. Anyway, bawal daw po yun, ma'am.